Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli po, welcome sa ating quiet time. Sa gabing ito ay pagbulay-bulayin po natin ang salita mula sa Galatia chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Napakaganda pong paalala nito sa atin mga kapatid, na kung saan ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may tungkulin bilang mga mananampalataya, sapagkat sa talatang ito ay ipinapakita na tayo bilang mga Kristiyano ay proactive sa ating pagtulong, proactive tayo sa paggawa ng mabuti, proactive tayo sa pagpapakita ng kabutihan sa bawat isa, na kung saan ito ay ginagawa natin beyond our interest, na hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit, na sa paggawa nito ay hindi na tayo umaasa kung ano ang gagawin ng kapwa natin, sapagkat tayo gumawa ng mabuti sa kanila. Because this is a reminder that we Christians are the extension of God's love. Tayo ay mga extension ng ating Panginoon, ng kanyang kahabagan sa bawat isa. Hindi po ba't ito ay napaka-dakilang responsibility, dakilang task, and a great calling that we are the extension of God's love. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Ang pagiging mabuti sa bawat isa, kaya nga kung may pagkakataon, di ba? Lagi tayong may pagkakataon. Kung may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ibig sabihin, wala tayong pinipili. Wala tayong pinipili ng pagbibigyan ng tulong, pakikitaan ng kabutihan, at mapamananampalataya o hindi mananampalataya, tayo ay maging maingat at magkaroon ng malasakit sa ating kapwa, na kung saan tayo ay nagiging instrumento ng pagliligtas ng ating Panginoon ng may kababaang loob. Hindi natin to ginagawa dahil gusto natin, dahil kaya natin, dahil tayo ang may opportunity, but we are doing this for God's glory. We are doing this because we care for one another. We don't want to destroy people, but we want to reconcile. We want to restore people para sa Panginoon. At yung kabutihan na ito ay nararamdaman natin yung burden ng bawat isa. Anumang damdamin ng bawat isa ay nagiging malasakit natin. Nagiging malasakit natin. Kaya itong pagiging tapat sa bawat isa, pagiging mabuti sa bawat isa, at pagiging caring sa bawat isa ay napakalaking ministeryo na ipinagkatiwala sa atin. Kaya sa talatang ito ay may ipinapaalala sa atin bilang mga Kristiyano na this is a challenge. Ito ay isang hamon sa atin na gumawa tayo at maging mabuti tayo beyond our interests and boundaries. Na anuman ang meron tayo ay napakalaking pagpapala sa iba. Hindi dahil meron tayo, kundi alam nating makakabuti ito at hindi tayo nagdadamot sa ating kapwa, sapagkat ang Diyos ay never nagdamot sa atin. Ipinapaalala nito na we have to treat one another. I-treat din natin yung mga Kristiyano o hindi Kristiyano bilang pagpapahayag na tayo ay mananampalataya. Na hindi tayo gumagawa ng bagay na mabuti sa ating kapwa para lang masabing Kristiyano tayo, kundi ito ay lifestyle natin. May nakakakita o wala, bilang mga Kristiyano, tayo ay nagiging instrumento ng pagpapalakas ng pananampalataya
sa bawat isa. At this is also a reminder of restoration, that we have to be an instrument of God's restoration and love in the spirit of gentleness. Kaya mga kapatid, ang bunga ng espiritu na ito na kahinahunan or gentleness ay nagpapakita na tayo ay mga mananampalatayang may malasakit sa bawat isa upang maging instrumento ng kabutihan, pagpapanumbalik at ng pagliligtas ng ating Panginoon, sapagkat tayo, ang taglay natin ay ang pananampalatayang kaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, basta may pagkakataon, take the opportunity na gumawa ng mabuti sa lahat. Maging Kristiyano, mananampalataya o hindi mananampalataya. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Ikaw ang Diyos na mahinahon. Kaya't nais mo kami rin ay maging gentle bilang bunga ng Espiritu. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mabuti, i-take ang opportunity na maging mabuti sa aming kapwa. Panginoon, make this an opportunity for us to do a ministry, a special ministry, a ministry with the poor, ministry with fellow Christians, a ministry to all people na kami ginagamit mo bilang iyong mga lingkod. Kaya't sa mga oras na ito, bless mo ang bawat mananampalataya na maging masagana upang meron silang maibahagi. Na kami ay maging masagana upang hindi dahilan na kami ay hikahos, kundi kami ay masagana upang maibahagi namin sa iba. Na kami ay pinagpapala mo upang maging pagpapala sa iba. Huwag naming pagdamutan ang bawat isa, sapagkat never kang naging madamot sa amin. Na kung anong ginagawa namin sa aming kapwa ay ginagawa namin sa inyo. Kaya to Diyos, tulungan mo kami, turuan mo kami, pangunahan mo kami, gamitin kami sa kalwalatian ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, take the opportunity to be good, compassionate, and gentle to everyone. God bless everyone.